ang makikinabang nito ay ang buwakan ng inang si Lisa. Bakit ka mo? Ililipat nila yung budget sa DSWD. Sino ba ang nandoon? Andoon ang pinsan ni Tambalos-Los na si Pinky Romualdez. Maharlika, may ibinulgar patungkol sa kung sino ang makikinabang sa humigit kumulang 1.2 billion pesos na kinaltas na budget ng opisina ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay Maharlika, walang ibang makikinabang kundi si Liz Satanas na naman dahil ang pondo na tinanggal sa opisina ng Vice Presidente ay mapupunta sa DSWD ayon na rin sa pahayag ni Kimbo. Ibinulgar ni Maharlika na kontrolado pala ni Martin Romualdez maging ang pondo ng DSWD dahil meron nang nakapwestong isa pang Romualdez sa katauhan di umano ng isang alias Pinky Romualdez. Inanunsyo din ni Kimbo na ang daang-daang milyones na tinanggal sa budget ni VP Sara ay mapupunta ang bahagi nito sa Department of Health. Dahil dyan, ibinulat-lat ni Maharlika na ang programa ng First Lady na Liz Satanas kung tawagin ni Maharlika ang gagastos o mambubulsa sa pundong dapat sa opisina ni VP Sara ibibigay. Ang programang ito ay walang iba kung hindi ang Love for All project ni First Lady Lisa Marcos. Ano ba ang Love for All project ng First Lady at bakit ang pondo na ilalagay sa Department of Health na kinaltas mula sa budget ng opisina ni Sara Duterte ay doon gagamitin? Ayon sa report ng Philstar.com, last year, the First Lady launched what was known as the Love for All project in partnership with the government agencies, local government units, and private sector. LOVE stands for Laboratorio, Konsulta at Gamot para sa Lahat, and is a program that provide healthcare services to what is known as the vulnerable and disadvantaged members of society. Ang tanong ng taong bayan, bakit ang Vice Presidente Sara Duterte ay hindi pwedeng magbigay ng serbisyong medikal sa mga kapuspalad na Pilipino dahil trabaho na di umano ito ng DOH at inuulit-ulit lang ng opisina ng Vice Presidente, pero pinapayagan ng First Lady na hindi naman hinalal ng taong bayan para magbigay ng serbisyong medikal. Nila kay Inday Sara. Expected din natin yon at ang gusto nga nila, di ba? Medyo nahiya pa sila, hindi nila zero budget kasi ang explanation ng mga buwakan ng GNMS redundant na raw kasi yung mga project, like yung mga social services, what else, yung mga health, yung mga healthcare something, yung ayuda ni Inday sa mga indigent na binibigyan niya ng assistance, di ba? Hospital assistance. So mga ganyan. So mga kababayan, 1.2 billion, yan mapupunta yan kay Liz Satanas. Mapupunta sa mga buwaka ng GNMS yang mga yan. At sinabi naman ni Inday, kahit zero budget siya, wala namang problema, itutuloy pa rin nila yung trabaho. Pero actually, hindi naman si Sara yung apektado dito. Yung mga taong totoong natutulungan niya. Yung mga taong totoong nabibigyan niya ng assistance through her office. Imagine nyo saan nila lilipat. Ano ang sabi ni Kimbo? Ni Kimbo, yun, di ba, yung buwaka ng inang, girl lalo na yan, na nakikita nyo na yung kanyang, no, hindi ako bagong facial, nag-spray lang ako nito. Sabi ni pala nagbagong facial kasi mainit dito sa LA. So nagsispray ako ng mga ganyan-ganyan para bagong ligo ang dating. Okay. Yes, nakakagigil kasi ang makikinabang nito ay ang buwaka ng inang si Lisa. Bakit ka mo? Ililipat nila yung budget sa DSWD. Sino ba ang nandoon? Andoon ang pinsan ni Tambalos-Los na si Pinky Romualdez, si Monica Monica. But anyway, yung aka Pinky, yung nakilala ko, yung buwaka ng GNMS na yan, nung nandiyan ako sa Pilipinas, nangangarap na yan tatakbo sa Pilipinas, hindi pa nga nakaka-assume si Marcos Jr. nangangarap na sila na mananatili sila sa pwesto. So diyan sa DSWD, ililipat yung budget at si Liz Satanas pa rin ang magkokontrol. It's the same thing sa DOH. Alright?
So, mamaya sa vlog natin, wag na lang muna natin pangangalanan dahil may nag-message sa akin na yung Love for All ni Lisa Tanas ay ginagamit nilang money making. Okay? Ang ibang budget sa DOH, 'di ba? Sa DOH ay inililipat ng illegal. Kaya hinahamon ko yung COA, alam niyo mga buwaka ng ina ninyo. Hindi ko lang madetalye sa inyo kasi I'm not ready yung mga detalye na sa email ko. Tsaka phone lang kasi yung ginagamit ko. So yung perang yan na ililipat sa DOH kunwari sa may mga sakit, sa may mga nangangailangan, mapupunta yan sa Love for All ni Lisa Tanas. Gagamitin nila yung perang yan, mga palangga, para nakawi nila at magkakaroon sila ng mga mga maliliit lang na programa na kunyari nagbibigay sila ng tulong, pero 'di ba yung mga inaano nila, mga tulong-tulong, Operation Tuli, mga ganyan, kamura-mura lang naman ang gastos na 'yon. So anyway, we'll talk about that. Pero ano yung we all know na tina-target talaga nila si Inday Sara. Kaya nga 'di ba, everyday pa ulit-ulit kong sinabi sa inyo na ito mga jutang ginemes na ito, itong si Kimbo, di ba, naka-Hermes, naka-Chanel, ang mamahal ng mga bag. 13 million, 11 million, yung mga Birkin, di ba? Magkano lang ang sweldo ng mga putang inang yan, di ba? Sinabi ko sa inyo, magkano lang ang sweldo ng mga jutang ginemes na yan? Wala pang 500, wala pang 500,000 yung kanilang sweldo sa isang buwan. 200 to 300, within 2 to 300,000 lang. So you do the math. Kung yan ay nagtatrabaho sila ng matino, kunwari, at sumisweldo lang sabi mo ng 300,000 pesos ang sweldo nila. 3 times 10. Sa 10 buwan, that's only 3 million. Paano maka-afford yung mga jutang ginemes na yan ng 23 million, 11 million, 10 million, 15 million na mga bag at mga alas na hindi naman bagay sa pagmumukha ni Kimbo at sa lahat ng mga asawa ng mga kongresista, senador. Kaya nga kayo, sabi ko araw-araw, you have to speak up dahil nasa martial law na kayo. Tangay na yung mga tao dito, baka magising kapitbahay, oh. Nasa martial law na kayo. Lahat ng panggigipit. Pag hindi nila gusto ang sagot sa Kongreso, sa Senado, akala mo sila ang husgado, sila ang mga pulis na huhulihin nila, ipakakulong nila. So, kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi na i-abolish na natin ang Korte Suprema, i-abolish na natin ang PNP at AFP, kasi yung mga jutang ginemes sa Congress at Senate, kapag nagkukonduct sila ng hearing, pag hindi nila nagustuhan yung sagot, ikukontempt nila. Ipapakulong nila. Martial law na kayo dyan. Sana hindi ako... Okay, sorry, palangga. Ano tawag dito? Sana gumising na kayo. Harap-harapan kayong binababoy ng kongresista. No, hindi. Sabi ko nga sa inyo, itong sabi ni Inday, di ba? Tuloy ang trabaho niya. Kahit zero budget, gagawin nila yung trabaho nila.